Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-react na po yung Palasyo Malacanang sa sinasabing planong impeachment na ipafile laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung news update. Pinalabas mga kababayan sa report ng ABS-CBN. Sabi dito, Palace Press Officer Claire Castro on reported plans to file an impeachment complaints versus President Ferdinand Marcos Jr. At this point anya, these are unsubstantiated statements allegedly coming from the supporters of a certain politician, sabi po niya. The President remains committed to leading and producing results for the Filipino people. He respects the existing constitutional processes and believes that any actions taken by members of Congress will be driven by facts, the law, and the national interest. The administration will not speculate on rumors or political maneuvering, sabi po ni Jose Castro. Reaction niya yan sa naging pahayag na interview mga kababayan ng mainstream media si Edgar Erice, congressman ng Caloocan at House Deputy Minority Leader. Yan daw yung naulinigan niya, usap-usapan sa Kongreso. Pero ang sabi niya, hindi man siya mag-endorse ng anumang impeachment. Si Erice po, isang dilawan, liberal. Pero yung mga liberal, mga kababayan, isa sila sa mga sumusuport sa impeachment laban kay Sara Duterte. Malamang sa malamang, ito po ay ipafile kahit alam nila hindi man sila mananalo by the numbers ng kampo po ng mga Duterte. Kasi sabi nga natin, may mga kakarampot din na mga members ng Congress, yung PDP, mga isang tricycle po ang kasya. Kasya din sa isang tricycle. Yun mga kababayan. Pero hindi man sila magtagumpay sa numero, ang importante makapag-file sila kahit ibasura po para magamit nila sa propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang ating analysis dyan. Ngayon, one of the members ng majority, si Congressman Adjong, na isa sa mga rising star sa Congress during the Quadcom hearing, nag-react na rin po mga kababayan. Ito yung sabi ni Adjong, impeachment moves versus Marcos must meet constitutional standards. Yan ang sabi ni Adjong, isa sa mga matitinong congressman na kasama sa majority, Muslim siya, majority coalition, member ng majority. So sabi po ni Adjong, any impeachment impeachment case against President Ferdinand Marcos Jr. must meet the standards set by the 1987 Constitution and not be driven by speculation or partisan pressure. Malinaw po na gagawin nila ito po para magamit nila sa propaganda, paninira sa ating Pangulo. Ito kasing mga nasa kampo ni Sara, do or die na sila. O diba? Ano pa man niyang mawawala sa atin na wala man tayo sa posisyon. Ang gawin natin, kung sa gira po, sugod lang ng sugod. Do or die. Importante niya, mag-ingay tayo ng mag-ingay. Yan mga kababayan. Pero sabi nga natin, importante na may strong leadership yung Congress. Sabi nga natin po, ang knight in shining armor ng Kongreso, si dating Speaker Martin Romualdez. Panahon na tumik over uli mga kababayan. Anyway, yung mga allegation kay Martin Romualdez, lahat man lang po paninira. Wala man pong katotohanan, walang dokumento, walang affidavit. Yung nag-iisang affidavit laban kay Martin na in-execute ni Orly Gutesa, piki pa yung notaryo. At ang sabi, si Gutesa daw po bumaliktad na kasi hindi man niya kaya na panindigan yung kanyang mga sinabi. Yung pinabasang script po ni Marcoleta. Hindi niya kayang panindigan kasi malamang sa malamang pinabasa man lang yung script sa kanya. Pinabasa na nga po, hindi pa niya maayos yung pagbabasa. Tinuturuan pa ni Marcoleta.
So malamang nga sa malamang, sa susunod na paglitaw ni Gutesa, sasabihin na binayaran siya ng kampo ng para idiin mga kababayan si Martin Romualdez, siraan lang po si Martin, na ang ultimate target po talaga yung ating Pangulong Bongbong Marcos. O, ngayon, hindi sila nagtagumpay doon. Gusto mag-file na ng impeachment laban sa ating Pangulo. Mga loko talaga mga kababayan. Sabi dito, in a statement, Adjong who represents Lanao del Sur's 1st District maintained that the impeachment niya is a solemn constitutional mechanism that should not be politicized. Any impeachment complaint must be supported by clear facts and solid proof. Anything less will not pass constitutional scrutiny. Sabi po ni Adjong. He noted that the constitution niya is clear. Malinaw niya on the need for fairness and procedural integrity regardless of who is being accused. Ito anyang impeachment is a serious constitutional process. It cannot be based on rumors, speculation, or political talk. He expressed confidence that the lower chamber niya will not be swayed by unverified claims or political narratives, underscoring that complaints must be judged on their legal and factual merits. Yung may legal and factual merits mga kababayan, kitang-kita kahit sa dilim, kitang-kita pa rin. Yung pagbabanta ni Sara, di ba gabi yun? Mag-uumaga yata, pinagbantaan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinagmumura, gustong ipapatay yung ating Pangulo si Lisa Marcos, si Martin Romualdez. Yun ang factual. Gusto nilang baliktarin, gusto nilang gawa ng umimbento ng mga kwento laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung factual na mismong recorded, napanood ng milyon-milyon na mga Filipino sa buong mundo, pati mga foreigners, ibinalita po sa iba-ibang bansa na pinagbantaan pong ipapapatay ni Sara yung ating Pangulo. Imagine that. Biglang tiniknikal lang mga kababayan ng Supreme Court. And until today, wala pang decision sa motion sa MR na final ng Congress. Yan ang katakataka po. Lumalabas parang kasabwat pa yung sa bagay. Ang karamihan po doon may utang na loob sa previous administration. Yan ang masama mga kababayan dito sa ating bansa. Kung pati yung ating judiciary ay hindi na nakapiring ang hustisya. Di ba? Sinisimbolize mga kababayan ng babae na nakapiring. Parang yung piring sa mata mga kababayan ng hustisya natin, may butas na doon sa piring. Nakasilip na mga kababayan. Ano kaya yung nasilip? Sabi ni Adjong, any complaint niya must be supported by clear facts and solid proof. That is the standard the House is bound to follow. Ito anyang impeachment should never be used as a political tool. It exists for grave and probable offenses, not for creating noise. Nakalata si Adjong. Tama yung kanyang mga sinasabi mga kababayan. Yun din ang tingin natin. Gusto nilang mag-ingay kasi palapit na yung 2028 election. At gusto nilang pagtakpan yung mga kamalian, katarantaduan na ginawa ni Sara. Gusto nilang ang pag-usapan, hindi yung kamalian ni Sara, kundi yung mga gawang kwento, fabricated accusations laban sa ating Pangulong Bongbong. O di ba, mga kababayan? Sabi ko sa inyo, malamang sa malamang ang funding nito po galing sa China. Ito yung last attempt nila mga kababayan para tanggalin yung ating Pangulo. Hindi niya madala sa people power, sa destabilization. I-try natin sa Kongreso. Kahit hindi tayo manalo, importante niya sa propaganda, sa pag-iingay, laging litaw tayo. May ganon, mga kababayan. Huwag tayong padadala. Tama ito si Adjong. Mabuhay, Congressman Adjong ng Lanao. Adjong made the pronouncements amid rumors of impeachment complaints against Marcos.
particularly after his alleged involvement in the flood control scandal in the controversial insertions in the 2025 national budget. Malabo po, yung sa flood control ang nag-expose yung ating Pangulo. Ang mga sangkot po, mga senador. Lalo na po sa insertions. Ang sangkot po, mga senador at congressmen, yung ating Pangulo, siya mismo yung nag-expose nito. Pati yung mga insertions sa budget sa 2025. GAA. Kaya nga nagalit yung ating Pangulo. Pagkatapos gusto niyong baliktaran yung ating Pangulo. Yan ang gustong mangyari ng kampo ng mga Duterte, mga kababayan. Yan ang narrative nila. Sabi ng mga netizen, sabi ni Fernando Bensky, di man magtatagumpayan dahil meron silang numero. Ang malaga ay may nag-file. Sabi ni Romeo Avillano, di yan lulusot sa laki ng allocable ng congressman na pinayagan ng presidente. 101% di yan makakakuha ng suporta. If ever na may mag-support, andyan ang may PIP para ipamigay ulit sa mga kukontra o ubusin nila ang pundo para maibaliktad yan at si Sara ang ma-impeach. Kita ninyo mga propaganda nila. Sabi ni Arrogante, hehehe, mukhang duda ako dyan na si Sabit yung nag-file na walang ebidensya. Baka yung nagpundo. O diba? Kasi malabo yung kanyang destabilization, mga kababayan. Yung kanyang one-time, big-time rally, wala pa pong pumansin sa kanya. Unang-una, doon sa rally po, pinagbubo siya ng mga rallyista. Pagkatapos, mananawagan ng one-time, big-time rally. Butihan niya nito. Punduan na lang natin yung ilang mga congressmen. Yung mga kalyado natin para mag-file ng impeachment. Hindi baling hindi manalo, basta may nag-file. Magamit mga kababayan sa propaganda. Yun ang ating reading, mga kababayan, sa isyong ito.